Hoy, magandang umaga mga katropa ni Bakulaw, no. Meron po tayong bagong camera na nakuha nating hulugan sa Shopee. Pay later, no. Ito po yung SJ Cam C10 Plus. So, honest review natin to mga brothers and sister. Honest review lang natin. Ito pong napapanood nyo na to, ito po yung setting niya 2K per 30 per frame per FPS. Nabubulol po ako. FPS 'yon, frame per seconds kung tawagin po, no. At napansin ko lang sa mga nakarang araw na gamit ko, sa good muna tayo, sa good. Yan. Unang-una, yung stability niya, yun lang naman ang inaano natin para sa mga nakamotor. Okay naman, na mapapansin nyo naman yan, medyo steady, no. Kukumpara natin sa ibang action cam, mas okay to, ano. Ayan, hindi po ako endorser ni ni SJ Cam, talagang honest review, hindi po tayo magpo-promo. Yan. Ano pa bang mga good natin na napansin dito? Ito, yung kanyang user interface kung tawagin ko. Yan. Andyan po sa cellphone, pwede ka mag-change ng mga setting dyan. Pwede mong palitan yung resolution, at makikita mo yung battery kung low-bat na o full charge pa, kung ilan pa yung percent ng battery, makikita mo kaagad dito. At saka pwede mo siyang patayin dito sa cellphone, ang recording niya, pwede mo rin siyang buhayin. So makikita mo, hindi tulad nung ibang pwede rin naman, kaya lang ito talagang naka-interface tayo, no? Interface ba tawag doon? Basta yun na yun. Ayan. Para kang naka-dashcam talaga, no? Kitang-kita mo. Pwede mong mga screen record agad yung mga gusto mong mga pangyayari na makikita. Tapos pwede mong i-upload agad sa Facebook kasi nga na-screen record mo na, no? Kahit di mo na i-edit, screen recording lang. Yun, ano pa bang mga good nito? At ano pa ba? Andito po tayo sa may liblib na lugar. Ano pa ba? Good. Wala pa. Yun lang pinapansin natin. So, pupunta na po tayo sa kanyang downside o yung kanyang tinatawag na yung kanyang good and bad, no? O, downside na lang gawin natin, no? Bali, yun na nga, number 1, siyempre yung kunat ang battery ang ating tinitingnan, no? Ito po, hindi ko po masasabing makunat. Madali po siyang malowbat. Siguro mga isang oras mahigit lang, oh. Kulang-kulang dalawa base do sa aking na experience na recording, no? O kaya kinakailangan mo rito meron kang battery bank kasi po built-in battery po, hindi po natatanggal yung battery niya. Kaya pag nalobat ka, wala ka ng choice kundi humanap ka ng power supply, power charger, ganon. Whoops, ayan. Ano pa ba? Yun lang po, battery. Tapos yung kanyang tinatawag dito video quality, medyo masutla, yung tawagin masutla, no, yung parang putla, no. Hindi tulad sa iba talagang talaga makikita mo yung pagkakanyang pagiging clear. Ito medyo parang kulang sa kulay, no, medyo kupas. Pero kung titingnan mo po yung binibidyo natin sa katong nasa parehong-pareho po. Kumbaga wala siyang additional color, no. Hindi po siya nagdadagdag ng kulay. Oo, pinatitingkad niya yung green, pinatitingkad yung blue, hindi. Kung ano po yung makikita nyo rito sa may sa nire-record nyo, yun din po yung mare-record dito sa loob mismo ng ating camera, sa loob mismo ng ating camera, no. Yun lang. Saka ano pa bang downside nito? Yun na nga, yung kanyang wala siyang kasing screen, no. Talagang ang kailangan mo para makita mo yung recording mo, saka ma-operate mo ng maayos, nandiyan dyan sa cellphone, no. Ano pa ba? Yun lang naman ang kanyang yun lang naman nakita ko na medyo
medyo pangit sa kanya. Pangit na no, downside na lang, sige. Yan, mapansin nyo po yung mga sample video na yan. Yan, ito po, sample video. Saka yung sisingit natin yung video ng ano, no, ng medyo matulin-tulin tayo. Yan, sa sample video natin. Recording po ako sa 2K30 kasi yung 1080p medyo talagang ano na yung kulay. Medyo hindi ko nagustuhan yung yung kulay niya. Tapos, ano pa ba? Downside na napansin natin kay SJ Cam C10 Plus. Sound quality. Yun, sound quality. Yan. Medyo sablay po sound quality para sa akin ha. Ito po yung sound quality niya. Check mic 1 2 1 2. Yan, nakakabit po yung nakakabit po yung kanyang waterproof case. Hindi po pa natin test yung walang waterproof case kung ano yung sound quality niya. Ito yung sound quality niya. Talagang hindi na maiintindihan yan halos yung sinasabi mo, no? Lalo na pag umaandar. Kaya ano pa ba? Yun lang po. Pero sa presyo niya na 4,000 plus, pwede na sa pang-araw-araw mga brothers and sisters ha? Para sa akin lang po ha, ito katulad ng ginagamit ko ngayon kasi sobrang napakamahal po talaga ng mga bigatin at saka mga yung mga magagandang action cam kagaya ng mga GoPro, yan, DJI ba tawag ron, saka yung 360. Pag wala kang pera, dito ka talaga pupunta. Pero masasabi ko lang ito, para sa akin ha, overall, pwede na. Ayun na, gagawa mo na lang ng paraan yung mga kanyang kahinaan. Tulad ng battery, kagaya na ng ginagawa ko, may battery bank ako. Hanggang sa muli mga brother, no? Susubukan natin sa ibang quality. Pero ginagamit ko po at pinaka ma-advise ko 2K30, no? Yun pa nga, isa pa nga pala, no? Yung pagiging wide niya, no? Kung gusto mo ng wide, 30 FPS po ang gamitin nyo, no? 30 frame per seconds po ang gamitin nyo para medyo wide. Pag gumamit po kayo ng 60 frame per seconds, masyado pong tutok, no? Hindi po siya wide, no? Nakatutok po siya masyado. Yun lang po. Bali kailangan maging creative sa creative ba tawag doon, no? Maabilidad ka para mapaganda mo yung kuha mo. Yun ang ating yun ang kailangan. Unang solusyon, battery bank. Tapos gawa ka ng microphone recording, i-attach mo na lang yung boses mo, ganon. Hanggang sa muli at hinto na. Ito po yung sample video. Panoorin nyo mga brothers ang sample video na sa mga magandang lugar.